Kapapasok-pasok pa lang po nito, nung kasuhan na to, pakinggan po natin itong basahin po natin. Breaking news, indirect contempt laban kay Senate President Tito Soto, formal nang inihain sa Supreme Court. Okay. Pinangunahan ito ni Ferdinand Topacio, yung mga grupo ng mga abogado na nagsampa po ng kaso kay Tito Soto. Sa kanilang petisyon, iginiit ng mga naghain na bagamat may karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon, ang sinumang opisyal may malinaw na hangganan ito, lalo na kung nagmumula sa isang mataas na leader ng pamahalaan. Ngayon. Yung hinain po nilang, ang hiling po nila sa Korte Suprema na papanagutin si Soto sa ilalim ng Rules of Court dahil sa umano'y hindi nararapat na asal laban sa hudikatura. Correct po yan, no? Senate President po si Tito Soto. Hindi po pwedeng i-consider yan yung ating pong kalayaan sa pagpapahayag. Hindi po parehas dapat ng kay Tito Soto kasi pangatlo po siya sa pinakamataas na tungkulin eh. In fact, kung tutuusin sa hierarchy po, sa hierarchy po ng order po ng succession, pangatlo po siya eh, 'di ba? Just in case na sabay po na mawala yung presidente at vice president, siya po yung uupo eh. Kaya ang taas po ng tungkulin ni Tito Soto para 2-5 magsalita laban sa Korte Suprema. Kung hahayaan po to ng mga abogado, parang binabaliwala na po natin yung mga korte natin. Pwede pala na kahit sino. Alam nyo po, una, hindi po politiko yung mga taga-Korte Suprema. Unlike po ng mga politiko, sanay po yan sa kinukutya, sanay po yan sa binabatikos. Dapat sanay sila. Kasi kung hindi sila sanay, wala silang karapatan o wala silang papel, hindi dapat sila tumatakbo, no? Hindi dapat sila nag-ambisyon maging politiko kung balat sibuyas sila. Pero iba po yung korte. Hindi sila politiko. Ikalawa, ang Supreme Court po, bago ka maging Supreme Court, ang taas po ng pamantayan, hindi ka simpleng abogado lang. Yun lang pagiging abogado, ang dami na pong hindi qualified sa atin eh. Samantalang ito, pagiging senador, hindi ko po minamaliit yung pagiging senador. Ha? Yung kwalifikasyon po ng pagiging senador, pwede pong mga komedyante. Katulad ni Tito Soto. Kaya mahirap po yan na inaalaw basta yan. Batay sa dokumentong inihain, hiniling ng grupo sa Korte Suprema na papanagutin si Soto sa ilalim ng Rules of Court dahil sa umano'y hindi nararapat na asal laban sa hudikatura. Samantala, ayon sa mga abogado, layunin ng kanilang hakbang na mapanatili ang dignidad, integridad at kredibilidad ng hudikatura sa harap ng publiko, lalo na sa gitna ng mainit na usaping politikal ng bansa. Yan po, no, sa ngayon, wala pa pong, dahil kasasampa pa lang po nito, wala pa pong kasagutan itong si Tito Soto. Hihintayin po natin yan. Okay. Yan po ang latest dyan, no? Sa tingin po ng mga abogado, karapat-dapat pong sampahan ng kaso to si Soto dahil nababastos po ang Supreme Court. Alam niyo po, Supreme Court na lang po yung lahat po dito sa atin, sa gobyerno natin, talagang sinukuan na ng tao eh. Wag naman po sana na pati yung Supreme Court natin ay balahurain nyo na. Kayo po, marami po sa mga mamamayan, isinusuka na yung mga tao riyan sa gobyerno, isinusuka na yung mga senador at mga congressman. Huwag nyo naman pong babuyin pati yung Supreme Court natin. Okay. Ngayon, ano ba yung petition na yan? Petition lang pala yan, Badong.
Oh. Pag ikaw po ay guilty, siyempre nakakahiya po 'yun sa posisyon mo. Pero meron bang kaakibat 'yan na parusa? Meron naman. Ito po. Ikaw ay papatawan ng 30,000 ang onte, no? Pero pwede ka pong makulong. Ha? Pwede ka pong makulong ng hanggang 6 na buwan. Okay, at pwede rin pong pareho na 30,000 o hanggang 30,000 at pwede ka ring makulong ng sabay ng hindi tataas sa 6 na buwan. Okay. Ito po yung mga aligasyon, no? Besmirched the integrity of the judiciary and went beyond legitimate freedom of speech by demeaning the Supreme Court's credibility. Bawal po na balatubain ng Supreme Court. Yan po ang abangan natin kung ano po mangyayari dyan sa nakakahiyang asal ng ating Senate President. Isa pa nakakahiya yung pakikipag-away niya, no? Binantaan na po ng Chinese Embassy na sana yung mga hindi tumitigil, mga senador na hindi tumitigil sa kaatake sa Chinese Embassy, sana po handa rin kayo sa milyong Pilipinong mawawalan ng trabaho kung sakaling mapikon na talaga yung China. Okay, yan po. Kanina, binalita po natin yan. So, tignan nyo na lang po kung ano yung sa mga interesado. Hanapin nyo na lang po yung video na yan. Tungkol po sa pagbabanta ng China na pwedeng milyong Pilipinong mawalan ng trabaho dahil dito sa ginagawa, hindi yung pagsawsaw ng mga senador sa trabaho ng diplomat. Ayan. Yan ang mga kapalpakan ni Tito Soto. Hindi niya pigilan yung mga kanyang kapwa-senador na kaatake, no? Sa isang napakalakas na bansa. Hindi po tayo takot kahit kanino, no? Kahit po, pero alam niyo po, ireserba niyo yung tapang niyo sa totoong labanan. Baka naman kasi pag totoo na yung labanan kami na lang mga Pilipino rito na walang kakayang umalis sa Pilipinas ang matera. No? Dakdak kayo ng dakdak . Alam niyo po yung diplomasya, yung dakdakan, ipaubayan niyo po yan sa mga diplomats, sa DFA, sa Pangulo ng Pilipinas. Ewan ko ba kung bakit ang papel-papel ni Tito Soto ngayon. Senate President din naman siya nung panahon ni Digong, di ba? Ni Tatay Digong. Senate President ka na rin nun, pero hindi ka ganyang kaepal. Yan yung problema pag yung presidente natin, ang tingin nila, mas magaling pa silang mga komedyante kaysa sa presidente natin. Kasi, nung panahon ni Tatay Digong, hindi po pumuporma yan . Alam niyang bubutatain siya ni Tatay Digong pag pumorma-porma siya . Ngayon na lang nag-aastang kala mo napakagaling. Panay kabanbanan naman. Alam mo, Tito Soto, ang dami nyong alam, no? Real talk tayo, Tito Sen. Ang gusto namin gawin ninyo, mag-imbestiga kayo sa Blue Ribbon Committee. Yung hindi nyo trabaho, nakasawsaw kayo lahat. Hindi mo trabaho yung batikusin ng Supreme Court. Hindi nga ikaw ang nagpetisyon . House of Representatives nga, ikaw ang pumapalag ng gusto. Tahimik nga yung speaker nila . Yung House of Representatives ang natalo, si Tito Soto ang pumapalag sa Supreme Court. Halatang halata ka, dapat ka, hindi ka na pwedeng maging judge . Dahil napaka-bias mo agad.